ayan nga po pinag-uusapan ngayon, itong juvenile justice. Okay, siguro unahin muna natin ang tanong na to. In layman's term po, ano po ba ang Juvenile Justice and Welfare Act? Okay. Ang Juvenile Justice and Welfare Act, para simple na lang, ang sinasabi dito ay kapag ang bata ay may nagawang mali or krimen at offense, iba ang pagtrato sa kanila kumpara kung isang adult ang gumawa ng krimen. Kasi meron tayong criminal justice system na kung tayo'y nagkasala, meron tayong prosesong pinagdadaanan. Yes. Ang mga bata, pag nagkasala, may ibang proseso din silang pinagdadaanan to make them accountable. Okay. Yun, Pero sa age-appropriate yung mga proseso na ginagamit doon. Pero attorney, yun nga, doon sa existing na policy or dito sa bansa, ano ba talaga? I mean, pag 15 to 18 and then yung mga 15 below, paano pa talaga ang nakalagay sa batas natin? Okay, yung simple na lang, no? And I Yes. think you've heard this sa maraming interview na rin. Oo. Kapag above 15, meaning pagkatapos ng 15th birthday ng isang bata at Okay. below 18 siya, maaari na siyang maging criminally liable kapag nakita at na-assess na meron siyang tinatawag na discernment. Okay. Itantabi ko muna yun ha. Yes. So meaning yung mga below 15, meron tinatawag na they are exempt from criminal liability. Pero ihahabol ko na kasi yun yung doon sensitive yung mga Doon yung tao contention po Pag sinabing exempt, Aha. hindi ibig sabihin na hindi sila accountable. Hindi mo sila pwedeng kasuhan pero may proseso yung batas na inilalaan para pagdaanan ng mga batang below 15 para sila ay patuloy na maging accountable, responsible doon sa kanilang maling nagawa at sila ay ma-rehabilitate para hindi sila maging adult criminals. Sa mga 15 yon. Opo. Ngayon, pag above 15 ka, maaaring may posibilidad na makasuhan ka katulad nung dito sa shooting incident. Kung nakitang siya ay tinatawag na acting with discernment, Okay. pwede siyang makasuhan at adadaan kay judge, ganyan po. No? Pero Okay. yung 15 and above, 15 to 18, pwede silang kasuhan, pero ano yun, makukulong sila sa mga, saan sila, kumbaga, mapipiit po? Okay, so let us say, dumiretso yung kaso niya sa judge at nag-ongoing yung trial. Kapag nakita na, oo nga, nag-commit siya ng, let's say, murder or homicide, ang proseso po ay sinususpend yung sentence. It doesn't mean makakawala siya ha. Ang ibig sabihin lang ng suspended ang sentence ay ilalagay ka sa isang facility. Meron tayong RRCY, Regional Rehabilitation, basta mga youth facility. Okay. At doon sila mag-undergo ng mga rigid and structured programs para sila ay ma-rehabilitate. Opo. And they will still be deprived of their liberty. Kumbaga, wala silang kalayaan pa rin. Yeah. And then after that, itutuloy po yung kaso, ganon? So tuloy yung kaso sa korte, tapos pag sinabi ng judge, oo nga, parang siya ay may ginawang mali, suspended yung sentence, imbis na mag-rule yung judge na sabing kulong na, suspend yung sentence, ipapasok ka namin sa RRCY dun sa facility, at meron kang programang pagdadaanan dun para ma-address yung mga dahilan kung bakit ka nag-commit ng offense para ma-rehabilitate ka at umayos ka. Pero at a certain age, kung nakita na hindi ka umayos, hindi ka na-rehabilitate, pwede kang gumraduate dun sa regular na kulong. So yung So pagdating niya, Natatamang edad ka na. so yung suspension mawawala. Oo. 'Di ba? Itutuloy yung kaso sa iyo at pwede kang Tuloy yung sentensyahan. kulong. At mapunta ka sa regular Tuloy na jail. ang sentensya. Oo. Kasi tapos na yung kaso di ba? Oo. So ito yung sa 15 and above. Yung 15 and below, yan po kasi parang hindi matanggap ng marami. Oo. Aba, wala mangyayari dito sa 15 and below? Hindi totoo yun na walang mangyayari sa kanila. I mean, meron pero Iba hindi ganun ka, parang hindi enough yung mangyayari sa kanya. Kaya can you give us a step-by-step process po dito sa 14, Yung for example sinasabing po? exemption? Yes, from Jan. criminal liability.
Okay, I will just latch on a bit yung sa nabanggit mo Ninya na yung impression kasi ng tao yung Yeah. hindi Yes. enough. Mm-mm. Ano ba ang ibig sabihin natin ng enough, 'di ba? Enough ba is equivalent to makulong, 'di ba? Mm. So doon yung question. So kung may mangyayari ba, meron. And sa katulad nitong yung kinukuwento niyo yung pangalawang bata, Mhm. 14 siya, 'di ba? So Yeah. below 15, ang mangyayari sa kanya kahit exempt siya from criminal liability, I think ngayon nasa bahay pag-asa na siya, meaning deprived na rin siya ng liberty at sa ilalim ng batas natin, Mhm. pwede kasi na ipa-involuntary commitment kaagad yung batang yan, meaning tatanggalin siya sa pamilya niya, tatanggalin siya sa community niya, ipapasok siya sa bahay pag-asa at kinukuha na ng estado yung guardianship sa kanya. Mhm. At doon sa loob, technically parang nakakulong ka rin, di ba? Because you're deprived of liberty. Ang requirement sa batas, I think, is at least 1 year na nasa loob ka at kailangan kang mag-undergo ng mga programa, intervention programs, counseling, anger management. It's a whole set of intensive interventions para ma-address rin ang dahilan kung bakit sila nag-commit ng Yeah. ganong offense. Oo. And I think that's, by my standards, that's enough. Age appropriate lang yung pamamaraan Mhm. na ginamit. Yun. Mm. Pero 1 year. And then after 1 year, ano pong pwedeng mangyari? At least sa understanding ko is very similar din. I-evaluate kung sapat na ba ang programang binigay sa'yo. Mhm. Pero kung hindi pa, I assume that you have to keep on undergoing and doing your intervention. Ah. So itatest kung ano yung naging impact sa bata, kung nagka-remorse ba siya, Mhm. naintindihan niya ba yung consequences ng ginawa niya, titingnan ano ba ang chances na magko-commit ulit ito ng Yeah. mali. Bago mo idalhin sa society ulit. Yes. Oo. So Yes. you mean to say, Attorney Araceli, yang 14 years old dun sa bahay, pag-asa nga na hindi siya free, deprived of liberty nga siya. Let's say 1 year, 2 years, sabihin na natin 3 years. Oo, ano na siya, 15, 16, kunyari 17. Oo. At nakita na nung 17 siya, after 3 years of rehab, mukhang nagsisi naman tong bata na to, pinagsisihan talaga niya at gusto niya talagang magbago. So, ibabalik na siya sa kanyang mga magulang, ganon? Or pwede na siyang makalaya? Mhm. Hindi ako social worker, so medyo limited yung capability ko to explain, no? Oo. Pero meron silang tinatawag na after that, hindi yung, okay, sige, alis ka na, bahala ka na. May tinatawag pa silang konsepto ng maliban sa rehabilitation, may tinatawag pa silang bahagi ng reintegration, yung kakayanan niya na bumalik sa lipunan at maging productive citizen. 'Di ba? So binabantayan pa rin yan para tingnan na okay ka na ba or hindi. So it's a long parang period of responsibility sa bahagi ng estado para matiyak na umayos ka na ba talaga, naintindihan mo na ba yung maling ginawa mo at hindi ka na ba uulit. Kasi we're talking rin naman about, generally rin naman, Attorney Araceli, hindi naman lahat nakapatay, hindi naman lahat ganito kagrabe yung crime. So, there are other kids siguro who deserve a second chance. Yeah. Pero ngayon po kasi may mga very emotional ang Oo, public. Some talagang people galit feel kasi. that, well, at this point pa lang, di ba, na some people, kahit na bata pa yan, Oo. sa gravity nung ginawa niya, parang ang hirap bigyan ng second chance. Oo, sa At totoo lang- isipin na mayroon pa ba, pwede pa kaya magbago tong batang to? Oo, honestly, yung karamihan sa Nakakatakot. social media is talaga out for blood din eh. Yung Di para ba? syempre, Sobrang di ba? yung galit po nila eh. Oo, pero ayun nga, Attorney Araceli, yan siguro yung mga emotion speaking, but yung spirit of the juvenile justice law, para sa maintindihan ng lahat. Kasi gusto mo rin naman silang ibalik sa society and give them a second chance. That sometimes they deserve it. Tama po. Okay, so thank you Ninya na binanggit mo yon, no? It's true na yung insidenteng ito ay isang trahedya. Very unusual itong kasong ito. And our sympathies go out dun sa mga naapektuhan. But here's the thing, tama ka Ninya na sinasabi mo, ang batas na ito ay actually progressive. It's really intended para ma-address yung needs ng mga batang offenders, and there's a whole range of offenses.
And it's really for the benefit of minors. Ibibigay ko lang ng konting konteksto para maintindihan ng tao, bakit ba nagkaroon ng ganitong batas? Nagkaroon ng ganitong batas because it works on the premise na ang bata ay iba sa matanda. Iba ang judgment at decision-making abilities ng isang bata kesa sa matanda. Kaya nga hindi pwedeng bumoto ang bata eh. Hindi yan pwedeng pumirma ng kontrata, hindi yan pwedeng umutang sa bangko, hindi yan pwedeng ikasal. Kasi ang belief ng lipunan at ng Estado, hindi pa sapat ang kakayanan nilang maintindihan ang mga desisyon nila. Correct. Diba? So kung yun ang basehan natin, pag below 18, ang mga adults ang responsible na mag-decide para sa kanila. So coming from that belief na yung kakayanan nila is hindi pa sila developmentally advanced compared sa adults. So dahil doon, ang assumption natin, pag may ginawa yan, it means yung level of brain development ay hindi pa katulad ng mga matatanda. Kaya hindi sila pwedeng itrato katulad ng matatanda. Therefore, using the words of Nina, maraming mga bata ang nagde-deserve na mag-undergo ng rehabilitation at mabigyan ng second chance. So, Pero yun nga po, pero may mga ibang hindi. Feeling namin hindi. Hindi. In general, I'm sure, hindi naman perfect ang batas or perfect itong mga ginagawa natin. But for sure, may mga they don't deserve a second chance kasi baka gawin nila uli. Maging salot uli sa lipunan, makapatay pa uli. Hindi ba, attorney? So ngayon, yung proposal ng iba, gusto nilang ibaba yung sa 12 years old, 'di ba? Yung batas na nagsasabi na yung criminal responsibility or liability ay 15 and above. Gusto nilang ibaba sa 12. Yeah. Opo. Baka merong kailangan palitan yung batas, no, Attorney Araceli. It's going to be a process. Okay. I think you're referring to a proposal. In fact, yung isang proposal na nakita ko sa Senado is i-lower to 10 years old. Yeah, Mababa may pa. 10 to 9 pa nga. May nakita pa nga ako dati, 9. Oo. So, tinignan ko tong Senate bill na ito at tinignan ko ano ba yung dahilan kung bakit i-final ng proponent itong bill na ito. At yung nakita ko sa explanatory note, ang sabi ng author ng bill ay dahil daw ang mga bata ngayon ay exposed na sa maraming modern sensibilities at dahil exposed na sila sa maraming technological advancements. Yung pinag-uusapan yung kanina ni Jack, di ba? Dahil daw doon sa exposure to technology, mas mabilis na daw ang development ng matured discernment ng mga mas bata. Yun yung argument doon sa Senate bill. To which I agree. I disagree. Because access to technology and access to more information is not equivalent to development of mature judgment. Hindi siya pareho. Hindi porket dumadami ang alam ng isang bata, ibig sabihin ba may nag-i-improve yung ability nila to resist peer pressure? Nagkakaroon na ba sila ng better assessment ng long-term consequences ng kanilang actions? Kaya na ba nilang mag-emotionally regulate? Hindi pa rin. Diba? Kahit anong teki ng bata, it doesn't follow na nagiging mature sila along the way. So I think it's not a good reason based sa Senate bill to argue that way na di porket magaling magpindot sa mga computer at ganyan, nag-mature na sila. In fact, I would argue, dahil mas exposed ang mga bata sa technology and more information, mas nagiging vulnerable sila. Mas biktima pa sila. I medyo sensitive ako to use the word biktima but I agree with you, Nina. Kasi yung mga totoong biktima, they will feel bakit sila biktima, di ba? I will feel that they are more vulnerable. Yung brain nila, hindi pa nakaka-catch up. Yung ability nila to emotionally regulate, wala pa. And science will show up until early adulthood, hanggang nasa 20s ka, hindi pa fully developed ang brain mo, edi much more yung 10 years old. Opo. Pero attorney? So how, pwede kayang may parang, anong magandang reason or baka pwedeng ilagay doon na baka sa isang pambihirang pagkakataon kapag ganito, di ba? Parang ganon. Okay. Sa ilalim ng batas kasi natin meron naman eh. Okay. Diba? In fact, ang sa ilalim ng batas naghahanap po kami kasi syempre, yung emotions bilang magulang, talagang I understand. Kaya nung inamend yung batas many years ago,
meron yung window na kapag below 15 ka pero above 12, if you commit a serious offense, dati kasi binabalik ka kagad sa community doon sa lumang version ng batas. Pero dinagdag sa batas na kapag above 12 and below 15, which is one of the suspects, di ba? They will already go through an intensive intervention juvenile justice program. So parang tatanggalan ka pa rin ng kalayaan. And iba yung programang ibibigay sa'yo. Siguro, I can see the uncertainty there. Dahil with the tragedy, we feel very emotional and we're looking for immediate solutions. Pero sa tingin ko kasi, ang belief ko is, medyo pag emotional tayo and we decide to change the law based on this one unusual incident, baka hindi natin sinasolve ang problema. Okay? I think the better question to ask is, bakit ba nag-o-offend ang mga bata? Hindi natin pinag-uusapan yun. Ang pinagdedebate natin, 10 ba, 11, 12, 13 years old. That's just, very sorry, but medyo superficial yung debate kung pag-uusapan lang natin yung numero. But if we ask, bakit ba nag-o-offend yung mga bata? Saan ba nagkulang ang mga adults? I would add so many things na sana yun ang maging subject ng debate para may makuha tayo sa trahedyang to. Meron ba tayong victim support and protection legislation? Wala. Kamusta ang security and safety sa schools natin? May polisiya ba tayo? Wala. Ano ang government response pagdating doon sa unlimited access to technology ng mga bata? Wala. Kamusta ang educational system natin and the mental wellness of children? Wala. Children offend because of many things, and among them are dysfunctional family, wala silang support system, economic factors, adult exploitation. There are so many real reasons why they offend. Yes. Pwede yun ang pag-usapan natin, di ba? Hindi yung Opo. 10 ba or 11. Yeah. That's I really agree with that kasi attorney, kaya nga namin kayo gusto ka usapin at and thank you for bringing those things up because now people are talking about tama po kay security, mental health, even yung dynamics sa isang pamilya, dapat siguro minsan chine-check yung nangyayari sa bahay, pero that's really going out of your way or yung community mo mismo. Kasi yung isa pong tanong, Pam, narinig natin yung magulang nung isa sa mga namatay. At sinabi niya na dapat kailangan ko ng hustisya, sabi nung nanay. At yung magulang daw dapat panagutin. Yun nga under sa law natin, existing law, ano yung maging pananagutan? Meron ba pananagutan yung magulang? Okay. I can't say na sobrang expert ako sa aspetong to, but roughly, di ba, parents can be civilly liable doon sa mga offense ng anak nila, but I can probably make an argument na, and then extreme case to kapag may ebidensyang nakita, baka pwedeng matest ito bilang case, na pag nakitang naging sobrang pabaya or ang magulang ang naging susi kung bakit nagka-access sila sa baril, or sila mismo yung nagturo ng mga violent ways or in-expose nila yung bata unnecessarily, I would even think na pwede yan baka pwede siya mag-fall under child abuse. Kasi ikaw yung naging dahilan kung bakit umakto ng ganun yung anak mo. I'm not accusing the parents but correct kayo, we should talk more about parental liability. For now, civil liability and possibly maybe child abuse only if there is evidence to support base sa batas. Kasi But maybe, it's a good idea, na bakit hindi yan ang pagtalunan natin ngayon? Can we talk about ano ba sinasabi ng batas pagdating sa parental responsibility? Kailangan yun yung i-level up natin. Tama. Okay, opo. Naku, maraming salamat, Attorney Araceli Habaradas, law professor, Ateneo Law School, for being our kaserbisyo of the day at sa pagpapaliwanag po ng maganda at maayos. Ito pong very debatable and sensitive topic, especially ngayon po. Maraming salamat, Attorney Araceli.